si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 66 senatoriables pasok sa partial list para sa 2025 polls. Higit 400 Pinoy mula sa Lebanon na iuwi na sa bansa. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kongreso suportado si PBBM sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa kaso ng EJK. 4 na sospek arestado kaugnay ng pamimeke ng NBI clearance. Former One Direction member Liam Payne pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nasa 66 na kandidato sa pagkasenador ang kasama na sa initial na listahan ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 May elections. Nakatala sa inyong TV screens ang partial list ng mga senador na kabilang na sa listahan. Sa pinakahuling tala, may kabuuang 184 na individual ang naghain ng kanilang kandidatura sa pagnanais na maging senador noong filing period. Magandang balita po para sa publiko, maaari na ulit makakuha ng postal ID sa piling PhilPost branches sa bansa. Alamin kung paano sa ulat ni Francis Riodique. Nagbabalik na pong muli ang aplikasyon para sa postal ID. Ito ang itinuturing na pinakamadaling government-issued ID na maaaring makuha ng isang individual. Pwede itong magamit sa mga transaksyon sa gobyerno at mga bangko. Para sa mga first-timer na kukuha ng postal ID, dalhin lamang original at photocopy ng inyong birth certificate o anumang valid ID at dokumentong magpapatunay ng address ng inyong tirahan. Para naman sa mga kinasal na, mangyaring dalhin ang inyong marriage certificate. Ito rin ang mga dapat dalhin ng mga kailangang mag-renew ng ID, ngunit kailangan ding ipakita ang na-expire na postal ID. Maganda rin po tayo ng 550 pesos na inyong babayaran sa aplikasyon para sa naturang ID. I-check din sa Facebook page ng PhilPost ang mga piling mga branches nito. Marso noong nakaraang taon nang suspendihin ang operasyon nito. Ang postal ID ay valid hanggang 3 taon lamang. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa layong mapanatili ang kaligtasan ng bawat tao sa daan, ay nilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang Oplan Ilaw. Makibalita kay Daniza Lopez. Isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang kampanya sa Road Safety at Inspection na Oplan Ilaw. Layo ng programa na ito na panatilihing nasusunod ang batas trapiko nang sa gayon ay maiwasan ang mga aksidente sa rehiyon. Isinagawa rin sa Oplan ang inspeksyon sa mga sasakyan na mayroong depekto sa kanilang ilaw, kaya't panawagan ng LTO Region 1 sa mga motorista ugaliing magkaroon ng maintenance sa kanilang mga sasakyan. Bukod dito ay isa rin sa misyon ng programa na paalalahanan ang mga driver sa tamang pagsusuri at pagpapanatili na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan. Matatandaan na ang mga programa at proyekto ng LTO ay alinsunod sa direktiba ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista at LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa daan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ligtas nang nakauwi ng bansa ang 488 overseas Filipino workers o OFWs mula Lebanon sa gitna ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Bilang karagdagan, inaasahan pa ang 514 na pagbabalik bansa ng OFWs kasunod ng naunang batch.
Samantala, ayon sa Department of Migrant Workers, nasa halos 200 Pinoy pa ang nananatili sa shelter sa Beirut, Lebanon, kung saan tinututukan ang kanilang sitwasyon. Sa ating astronomical discovery, isang once-in-a-lifetime comet ang nasaksihan at patuloy na matutunghayan natin sa himpapawid ng Pilipinas. Ito ay ang Comet C2023A3 Tsuchinshan Atlas o tinatawag na Comet of the Century na bumabalik lamang sa solar system isang beses sa bawat 80,000 taon. Masasaksihan ito sa kanlurang bahagi ng kalangitan ng ating bansa simula alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi hanggang sa katapusan ng Oktubre. Susunod sa News Force. Ilang kongresista hiniling na ipagpaliban muna ni Senator De La Rosa ang pag-iimbestiga sa EJK. Quadcom naisiyasatin ang alegasyon sa paggamit ng intelligence funds para sa war on drugs. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Suportado ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na muling ungkatin ang investigasyon sa pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inisyatibong ito ng PNP ay sumasalamin na binibigyang halaga ng administrasyon ang patas na hustisya. Samantala, isinusulong naman ngayon ng mga mambabatas sa Kamara na isama sa pagdinig sa naturang issue si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailang nilinaw ni overall Quadcom Chair na si Representative Robert Ace Barbers ang hindi pagbabahagi ng mga dokumento sa International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killings na kaugnay ng war on drugs. Alamin ang kanyang buong pahayag ng suporta sa pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICC mula kay Jade Buhoy. Tiniyak ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi ibabahagi ng House Quad Committee o Quadcom ang mga transcript ng kanilang mga pagdinig kaugnay ng war on drugs sa International Criminal Court o ICC. Kamakailang nagpahayag si Barbers na dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas ay walang obligasyon ang bansa na makipagtulungan. Aniya buo ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa pagsisiyasat ng mga kaso ng EJK. Since we are not members of the ICC and the President has made a clear statement as to his position dyan sa ICC, I will support that position. Dagdag pa ni Barbers, hindi sila magbibigay ng dokumento ukol rito, ngunit malaya ang ICC sa pag-access ng mga pagdinig online kung nais nilang siyasatin ang nasabing kaso. Hindi ho kami magbibigay ng dokumento o ng transcript na ginawa ng Quadcom in relation to the extrajudicial killings para magamit ng ICC because, again, we're not members of the ICC. And following the statement of the President, we will stick to that. Ngayon, if they want to have access on records or access to information about the investigation, the ICC can go to all social media platforms. Sa kabila nito, pinaninindigan ng Quadcom na hindi na kailangan pang makipagtulungan sa ICC upang maresolbahan ang nasabing kaso.
Nilinaw din dito ng kongresista na ang komite ay nagsusumikap na palakasin ang mga batas laban sa perjury upang maprotektahan ang investigasyon mula sa mga testigong hindi pagpapahayag ng katotohanan. Ayon pa kay Barber, sinisiguro ng Quadcom na ang kanilang mga hakbang ay hindi lamang para sa paggawa ng batas kundi para rin sa pagtataguyod ng hustisya sa bansa. Dito naninindigan siya na patuloy silang mag-iimbestiga at magsusulong ng mga hakbangin na naaayon sa interes ng sambayanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez, co-chairman ng Quad Committee, isang malinaw na conflict of interest ang pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate inquiry sa extrajudicial killings o EJ case dahil siya mismo ang dating PNP chief na nagpapatupad ng drug war. Aniya, hindi maaaring mamuno siya sa investigasyong siya rin ang may pakana sa pinagmula na suliranin bilang namuno si De La Rosa sa Oplan Tokhang. Dito hinimok ni Fernandez ang Senado na magtalaga ng mas independent na leader para tiyakin ang kredibilidad at pagiging patas ng investigasyon. Tinututukan ng House Quad Committee ang umano'y maling paggamit ng pondo ng intelihensya sa isang reward system sa kampanya kontra droga. Humihingi sila ng tulong mula sa Commission on Audit o COA at Anti-Money Laundering Council o AMLC upang masuri ang issue. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Umarangkado na ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng intelligence fund para sa isang reward system sa kampanya kontra droga sa pangunguna ng House Quad Committee na humingi ng tulong mula sa Commission on Audit o COA at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kinumpirma ito ni Quadcom Co-Chair at Manila Representative Bienvenido Abante Jr. sa isang press briefing sa Kamara kamakailan. Aniya, tinitingnan na nila ang iba pang posibleng lehislasyon at mga amyenda sa umiiral na mga batas bunga ng kanilang mga pagdinig. Dagdag pa niya, pinaninindigan lamang nila ang trabahong inatasan sa kanila upang maresolbahan ang kaso. Kami lang naman, we're just investigating illegal legislation. Nag-file na kami ng bill on EJK, no? To pronounce that to be heinous crime. So, ito, tinitin natin maigi kung ano pang mga legislations ang dapat natin gawin tungkol dito. Samantala, bukod sa dalawang panukalang batas na naisumite na ng Quadcom, marami pang ibang legislasyon ang nakaplano, kasama na ang posibleng pag-amyenda sa umiiral na batas sa espiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil 2 buwan na lamang ay Pasko na, naghahanda na ang MMDA sa magiging daloy ng trapiko dahil sa pagdagsa ng mga mamimili. Makibalita kay Daniza Lopez. Hangad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magkaroon ng talakayan kasama ang Department of Transportation o DOTR ukol sa magiging operasyon ng mga pampublikong sakayan para sa nalalapit na Pasko. Nakikitaan ni MMDA Chair Attorney Don Artes ang karagdagang mga bus sa EDSA busway bilang solusyon sa pagpapagaan ng mabigat na daloy ng trapiko. Bukod dito ay nais din ni Artes na palawigin ang operasyon ng mga tren nang sa gayon ay mapagsilbihan ng publiko. Inaasahan naman ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga mall kaya't nakipag-ugnayan na ang ahensya sa mga operator ukol sa magiging oras ng bukas nito at ang moratorium sa paghuhukay ng mga kalsada. Nasa kalahating milyong sasakyan naman ang inaasahang dadagsa sa EDSA pagpatak ng Disyembre dulot ng mga Christmas sale at events. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DA planong magtayo ng malalaking mga cold storage facility. Apat na suspect arestado kaugnay ng pamemeke ng NBI clearance.
MMDA nagsagawa ng misting operations kontra dengue. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinaplano ng Department of Agriculture na magtayo ng malalaking mga cold storage facilities sa bansa. Ito ay upang tugunan ang problema ng pagkabulok ng mga agri-products. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isa sa mga problema sa agrikultura ay ang pagkabulok ng mga produkto dahil ito sa kakulangan ng mga pasilidad na suportahan ang ilang mga agri-products. Kaya naman plano ng Department of Agriculture o DA na magtayo ng mga malalaking cold storage facilities sa bansa. Kabilang na din dito ang mga solar-powered na mga pasilidad. Ito ang kinumpirma ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Gagamitin umano ng ahensya ang kanilang 1.5 million pesos na unprogrammed funds. Sa pamamagitan ng nasabing mga pasilidad, mas napapahaba pa nito ang buhay ng mga agri-products nang sa gayon ay hindi mabulok agad at masayang. Hindi pa nilinaw ng ahensya ang target nitong mga lugar na pagtatayuan. Ngunit ayon kay Demesa, maaari din itong matulong masiguro ang magandang kalidad ng mga produkto na ibebenta sa mga kadiwa sites. Ang kadiwa sites ay programa ng pamahalaan para matulungan ang mga local producer na maibenta ang kanilang mga produkto. Inilalapit din ito ang murang mga produkto sa mga consumer. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang 3 suspek kasama ang isang menor de edad na sangkot sa pamemeke ng dokumento. Ayon sa NBI, nahuli ang mga suspek sa isang operasyon matapos madiskubreng nag-i-issue sila ng mga pekeng NBI clearance sa Quiapo, Maynila. Mula 500 pesos at umaabot pa ng 1,500 pesos ang presyong inaalok ng mga suspek. Mahaharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Article 171-172 ng Revised Penal Code habang DSWD naman ang may kustudiya para sa menor de edad. Isang 32 taong gulang na babae ang naharang ng Bureau of Immigration o BI sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 noong 11 ng Oktubre matapos magpakita ng pasaporteng may pekeng departure stamp. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nalaman ng mga opisyal na peke ang selyo matapos ang karagdagang inspeksyon at inamin ng biktima na binayaran niya ang kanyang mga recruiter ng 65,000 pesos para rito. Matapos nito, tinungo na siya sa kustudiya ng Interagency Against Trafficking o IACAT para sa karagdagang tulong at paghahain ng kaso laban sa mga sangkot na recruiter. Nagsagawa ng missing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga barangay at ilang lugar sa Metro Manila upang maiwasan ang paninirahan ng mga lamok na siyang rason ng dengue. Isinagawa ito kahapon, 16 ng Oktubre, sa poblasyon Pateros ng MMDA Health and Sanitation, Urban Protection and Pollution Control. Bukod dito ay isinasagawa rin ng MMDA ang paglilinis at pagtatanggal ng stagnant water bilang parte ng preventive measures. Iconic British band One Direction former member Liam Payne pumanaw na sa edad na 31 matapos mahulog mula sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina nitong Miyerkules. Nagtamo ang British singer ng serious injuries incompatible with life dulot ng kanyang matinding pagbagsak ayon sa medical service na sumuri sa mga awit.
Lumilitaw na nabalian ito sa base ng kanyang bungo mula sa pagkahulog. Sa pahayag naman ng pulisya, nakatanggap ang mga otoridad ng tawag kung saan iniulat ang isang agresibong lalaki na maaaring nasa ilalim ng impluensya ng droga o alkohol. Nakilala si Liam bilang dating miyembro ng best-selling pop group na One Direction, kasama sina Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik at Niall Horan. Tanyag ang banda sa kanilang greatest hits na What Makes You Beautiful, Little Things, Best Song Ever at iba pa. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 66 senatorial balls pasok sa partial list para sa 2025 polls. Higit 400 Pinoy mula sa Lebanon na iuwi na sa bansa. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kongreso suportado si PBBM sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa kaso ng EJK. 4 na sospek arestado kaugnay ng pamimeke ng NBI clearance. Former One Direction member Liam Payne pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.